Natural sa karamihan sa mga babae ang pagka-banidosa. Pero ang mga lalaki, magugulat kayo dahil dumarami na rin ang bilang ng mga kalahi ni Adan na saksakan ng pagka-banidoso. Kung minsan, talo pa ang mga babae. Natural daw na maitim ang labi ng salesman na si June. Kaya kahit na gaano pa raw siya kagaling mag-sales talk, Hindi, bali susundin ko kayo, Doc, siguro mga 7. bawas pogi points daw ang kanyang dark lips. Ang nahanap niyang solusyon sa kanyang insecurity, lip tattoo o pagpapatattoo ng mapulang kulay sa kanyang labi. You speak publicly and iba pa rin na you look good and yung iba nga parang they feel young with this lip tattoo. Taong 2006 nung unang nagpa-lip tattoo si June. Para mapanatili raw ang mapulang kulay ng kanyang labi, kailangan itong ulitin makalipas ang 2 taon. Kaya noong 2008, inulit niya ito. At dahil halos 3 taon na ang lumipas, bahagya na raw kumupas ang mapupula niyang labi. Kaya sa ikatlong pagkakataon, sasailalim uli si June sa lip tattoo. Una munang pinahira ng anesthesia o pampamanhid ang kanyang mga labi. Itong skin tone ay pampabura pa somehow ng reflection ng kanyang original gray skin. 3 beses daw kailangang lapatan ng tinta ang mga labi ni June para matimpla ang tamang kulay. My left Sa unang pagdapo pa lang ng karayom, agad na siyang napangiwi sa sakit. Kitang-kita rin ang pagdurugo ng kanyang labi kahit pa natatakpan na ito ng kulay rosas na tinta. Makalipas ang halos 45 minuto, ang dati nangingitim na labi ni June, kissable red lips na. Medyo sumasakit na yung labi ko. Siguro yung epekto ng anesthesia baka nag-subside na. Kaya yung pain naman is bearable naman yung pain. Ang pagpapalip tattoo ni June umabot ng 6 hanggang 7,000 pesos kada session. Kung dati mga babae lang ang aligagang-aligaga sa pagpapaganda, ayaw na rin daw magpahuli ngayon ng mga kalahi ni Adan. Ang tikas at magandang forma ng football player na si Casper, hindi raw bunga ng pagpapapawis niya sa gym o paghataw sa football field. Utang daw niya ito sa suot-suot niyang corset. Ang may kalakihang tiyan na si Casper, oras na tinapalan niya ng pagsusuot ng corset, nanliliit daw. Nag-start ako magsuot ng corset around September last year. Wearing corset, siguro nakatulong sa akin first sa posture. Nakatulong siya in a way na talagang hindi ka talaga mag-slouch. Ang 36 inches niyang bewang naging 33 na lang. Parang tummy belt. Naka-curve yung appetite mo, di ba? So, hindi ka magiging ng weight. Mas fit ka. Sa Japan naman, karaniwan na ang pagbubunot o pag-aahit ng kilay kahit pa ng mga lalaki. Ito raw ay para magawa nila ang tinatawag na Bishonen look o maging pretty boy. Ang bandang ito nga, aakalain mong mga babae ang miyembro dahil sa kanilang damit at maninipis na kilay. Pero mga tunay raw silang lalaki. Idol na idol silang gayahin ni Justin. Gamit ang eyebrow razor, inahit niya at pinanipis ang kanyang mga kilay. Minsan po, pagka nasa labas ako, normal na lang po sa akin na pinagtitinginan po ako ng tao pagka naglalakad po sa labas. Sabihin po, "Uy, rockers!" Kahit pa raw magtaas ng kilay ang iba,
Wala raw siyang dapat patunayan sa kanyang pagkalalaki. Hindi naman po nila ako napagkakamalang bading or what. Pagka may nagtatanong po, pinapaliwanag ko na lang po sa kanila na ganito yung style ko na porket ahit yung kilay bading na. Pinapaliwanag ko po na yung style ko po galing po sa Japan. Samantala, bukod sa paglalaro ng video games, ang isa pang paboritong bonding gimmick ng magkapatid na Adrian at Ayen ang pagpapa-nail spa. Si Ayen, ang trip, magpa-manicure. Si Adrian naman, magpa-nail art. Gamit ang ordinaryong nail polish, isa-isang ipinipinta sa kanyang mga kuko ang napili niyang design, katulad ng watawat ng Pilipinas at lagablab ng apoy. Nung high school kami, nagpapa-nail art sila. So ako naman, syempre, parang naiinggit or sabi ko, pwede naman gawin ng lalaki yan eh. Simula nung nag-start siya magpa-nail art, yun ay naging banding na namin yun. Minsan sumasabay siya sa akin. Una na, syempre, nagulat ako. Sabi ko, bakla ka ba, Brad? Ang ganitong mga kakikayan na dati pambabae lang, mas nakakadagdag daw sa appeal ng mga lalaki. Sa mga bansang Scotland at Indonesia, pangkaraniwan na ang pagsusuot ng mga lalaki ng palda. Pero hindi raw ito nangangahulugan na sila'y mga underdesaya. Bahagi ito ng kanilang kultura. Dahil matagal-tagal ding namalagi si Rafi sa Indonesia, natutunan niya ang pagsusuot ng sarong. Pareho yung mga cut, nang-iiba lang sa kulay. Parang mas panglalaki na lang yung kulay mo. Simple lang daw itong suotin, tinutupi hanggang makuha ang tamang tabas. It's not that I wear it all the time, no? Pero when I do, it's because it's comfortable. Yun eh. Kasi mainit ang Pilipinas. So, mas okay siya magpalda minsan. It's different. Hindi ka masyadong it's not normal, it's not boring. Kasi lalaki. Sa panahong umiiral ang labis na pagpapahalaga sa panlabas na itsura sa ngalan ng kagandahan o kagwapuhan, lahat gagawin nila. Susunod, Justin Bieber Fever in Manila.